Okay, magandang araw at magandang oras mga kapatid. God is good all the time. So kapatid, ito po ay final reading dito sa pinasa mo na video at picture sa yung na-discovery na sign. Okay, so mayroon po tayong initial reading nung nag-message ka sa akin. Pero ngayon, ito na po yung final reading na po. Sa mga katuits natin dyan, panoorin nyo po itong video hanggang matapos dahil mayroon pong hiwaga sa sign na na-discovery o sa markings na na-discovery ni katuits. No? So samahan nyo po ako na tuklasin ang misteryo at hiwaga sa sign na ito. Okay, so bago po yon ay gusto ko pong ipaalala sa lahat ng mga katuits sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapatid nating mga Muslim na nag-treasure. No? Greetings po sa inyo at ito po ay paalala na kung mayroon kayong isang kasama sa grupo ninyo at magsasabi na siya po ay marunong mag-remap or remap niya ang area ninyo. Ito po ang unang tanong para malaman ninyo na siya po ay mayroong idea o talagang alam niya na ang area na yan ay mayroong original treasure map. Dahil hindi po makapag-remap ang isang treasure hunter kapag hindi niya alam ang area at number 1 dyan ay wala siyang hawak na original treasure map. So ito po yung itatanong ninyo. Mayroon ka bang original treasure map na napunit o kaya ay nasira? Dahil kapag mayroon po siya mga katuet at narating na po niya ang lugar kung saan ay yun po ang nakasaad sa mapa, ay pwede na po siyang mag-remap. Dahil nga, pwedeng makita na niya ang mga karagdagang informasyon katulad ng landmark at mga treasure sign at informasyon sa area. So that's the time na pwede niyang i-remap. At isa sa pwede din siyang mag-remap ay yung alam niya na mayroong treasure map dyan sa area na yan at kung sasabihin niya talaga na mayroon siyang knowledge about the original treasure map sa area kung saan po kayo ay mag-treasure, ay tanungin ninyo kung ano ang original name nitong lugar. No, halimbawa siya po ay dayo sa lugar na yan at sabihin niya na siya po ay magre-remap dyan. Tanungin niyo muna kung ano ang unang pangalan sa lugar na yan at ano ang pangalan sa present at lumang pangalan sa katabi na lugar. No. Kapag masagot ngayon, so totoo na may knowledge siya about sa unang ginawang treasure map. Pero pag hindi niya masagot, yan po ay budol katuet. No, budol po yun. Di natin pwedeng sabihin na siya po ay gustong mang-scam sa inyo. Pero malinaw dyan na mayroon po siyang sariling interest. Dahil nga, kahit wala siyang idea about sa lugar, wala siyang alam about sa unang pangalan ng lugar, at lalong-lalo ay wala siyang original Japanese treasure map na nawala or napunit. So yan po ay malinaw na mayroon siyang sariling interest. So yun po ay budol. Okay. So hanggang dito na lang po yung sermon at sana maliwanagan kayo at intindihan niyo na hindi tayo pwedeng mag-remap dyan sa bawat lugar kung saan po tayo makarating dahil ang original treasure map ay need talaga sa mga site. So halimbawa tayo ay gustong mag-remap. Okay, proceed tayo dito sa treasure sign. No?
Siningit natin dito ang pagre-remap dahil itong sa nikatiis ay akma po ito na gawin nating example. No? Dahil kapag nakita po ito ng mahilig remap ay sasabihin nila na i-remap nila yung area kasi nakaukit po ito sa malaking bato at solid na bato. Okay? So, samahan niyo ako mga kabits, no? Tapusin niyo itong video at mayroon kayong matutunan dito. Okay. Ang nakikita mo katiis na treasure markings na yun ang inakala natin, ito po katiis ay hindi po siya isang Japanese treasure markings, no? Ito po ay isang treasure na mas mataas ang antas sa lahat ng treasure dito sa lupa, dito sa mundo. Katiis, ang symbol at ang letter na nakita natin ay mayroong malalim na kahulugan. Ang nakikita mong R, M, double M, ay mayroon po yung malalim na kahulugan at ito po ay konektado sa pananampalataya. Katiis, ang nakikita nating symbol, ito po ay nangahulugan sa apat na haligi ng mundo at isang solid na paniniwala ng unang sibilisasyon. Katiis, ang letra na makikita natin, R, double M, mayroon pong missing dyan, nasa ibaba. Yan po ay letter A. At ang buong kahulugan o buong letra nito, ito po ay RAM. RAM, ulitin ko po, ito po ay RAM. At ang RAM ay binasag, R, double M, at mayroong missing letter sa ibaba na letter A. Ang bato na yan katiis ay inukita nila bilang tanda na dyan po sila magtitipon-tipon at magdasal. Ang RAM, yan po ay kumbaga sa panahon natin ngayon, yan po ay isang microchip connect doon sa makapangyarihan sa lahat. RAM. Kung sino man dito at kung sino man ang makapanood sa video na to na mayroong mataas din na kaalaman tungkol sa paniniwala, pwede ninyong i-comment ang kahulugan ng RAM. Okay. So, ulitin ko po katiis, ito po ay final. No, mayroon po tayong initial reading pero ito po ay final. Isang mysterious. Mayroong hiwaga sa markings na nakikita mo katiis. Hindi po ito konektado sa Japanese treasure. Ngunit ito po ay konektado sa pinakamataas na treasure. Ito po ang treasure sa spiritual treasure. Okay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.